King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 581. Nakakakilabot na Master. Ang laki ng barkong ito ay doble kaysa sa Blue Lightning Sea Sky Ship, at halos 100 pirata ang sakay nito. Sa ibabaw nito ay may 3 soberano. Ang isa sa kanila ay isang lalaking nakapilak, ang pirata na nagsalita kanina. Katabi niya ang isang babaeng may itim na belo sa mukha. Ang kanyang pares ng mga mata ay kalmado na parang tubig. Gayunpaman, wala sa kanila ang tunay na pinuno ng Metal Triangle Pirates. Sa tuktok ng barko ay nakaupo ang isang malaking lalaki na kulay ube ang mukha na nakasuot ng damit na balat ng hayop na nagbigay ng pakiramdam ng bakal. Isang kalawang na metallic triangle ang nakasabit sa kanyang leeg. Palibutan sila. Tumawa ang lalaking naka-purple ang mukha. Kapitan ng Metal Triangle Pirate, ang balyina na ito ay pinatay ko. Dahil narito ka, maaari mong makuha ang lahat maliban sa asensya ng dugo sa puso. Sabi ng matanda na nakasuot ng sando. Kung ito ay one-on-one, hindi siya susuko, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang napakasama para sa kanya. Ang mga kalaban ay 3 soberano, at ang 2 kabataang katabi niya ay mga bagahe lamang. Hahaha, Third Elder ng Gun Cloud Pavilion, parang hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Hindi ito ang teritoryo ng Gun Cloud Pavilion. Ang karagatan sa paligid dito ay aking teritoryo. Humagalpak sa tawa ang kapitan ng Metal Triangle Pirates. Anong gusto mo? Naging malungkot ang ekspresyon ng matanda. Ang Gun Cloud Pavilion ay isa sa mas malakas na puwersa sa paligid. Umabot na ito ng 1.5 bituin. Bagamat kilala ng kapitan ng Metal Triangle Pirates ang matanda, tila wala siyang pakialam. Ang walang limitasyong karagatan ay teritoryo ng mga pirata at hayop. Hanggat hindi sila mula sa isang 2-star sect, ang Metal Triangle Pirate Captain ay hindi natatakot sa kanila. Hihihi, anong gusto ko? Ito ang teritoryo ng Metal Triangle Pirates. Ang lahat ay akin. Lumitaw ang panunuya sa mukha ng kapitan ng Metal Triangle Pirate. Matanda, kung alam mo kung ano ang gagawin mo ay dapat ka nalang umatras at isasaalang-alang namin na hindi ka papatayin. Tumawa ang lalaking nakapilak. Nakakatawa. Ang ekspresyon ng nakashirt na matanda ay naging lubhang pangit, at nagsimula siyang manginig sa galit. Sa lupa, kung gusto niya ng ulan, pagkatapos ay may ulan. Kung gusto niya ng hangin, pagkatapos ay mayroong hangin. Lahat ng normal na Small Origin Core Realm Sovereigns ay magalang sa kanya. Sinimulan silang palibutan ng mga pirata, at ang ilan ay nagsimulang hatiin ang balyina. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay malamig na tumingin sa matanda, at kumislap ang mga mata ng Elder. Ang kanyang tingin ay biglang dumapo kay Zhao Feng at sa Blue Lightning Sea Sky Ship, at nagliwanag ang kanyang mga mata. May isa pang soberano sa loob ng barko. Noong kausap niya si Zhao Feng noon, hindi niya masyadong binigyang pansin ang maliit na Small Origin Core Realm, ngunit napansin na niya ito ngayon. Higit pa rito, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay napakalakas din, at naramdaman iyon ng matanda. Ang katotohanan na ang kanilang barko ay hindi nabasag sa walang limitasyong katawan ng balyina sa karagatan ay nangangahulugan na hindi rin ito normal. Munting kaibigan at kapwa soberano, makikita mo ang kasalukuyang sitwasyon. Ang Metal Triangle Pirates ay hindi naglalagay ng sinuman sa kanilang mga mata, at sila ay uhaw sa dugo. Kahit na ibigay natin sa kanila ang walang limitasyong balyina sa karagatan, hindi kanila hahayaang mabuhay. Sabi ng matanda sa pamamagitan ng spiritual sense. Ang tanging magagawa niya para lumaban sa Metal Triangle Pirates ay ang kunin si Zhao Feng at kasama niya. Brat, kung susubukan mong makipagtulungan sa matandang ito, huwag mo akong sisihin sa pagpunit sa iyo at pagpapakain sa iyo ng isda. Nagbanta ang kapitan ng Metal Triangle Pirates. Ang mga mata ng mga pinuno ng pirata ay puno ng kasakiman habang nakatingin sila sa Blue Lightning Sea Sky Ship. Masasabi nila na ito ay isang dekalidad na barko. Bagamat hindi nila aatake ang nakasuot ng t-shirt dahil nag-iingat pa rin sila sa kanyang lakas, hindi sila susuko ng pagkakataong manloob ang mga mahihinang kalaban. Senior, iniligtas mo kami sa balyina. Halatang hindi kami tatanggi sa pakikipagtulungan. Hindi nag-abala si Zhao Feng sa nagbabantang mga mata ng Metal Triangle Pirates. Mabuti. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng matanda.
Sa tulong ni Zhao Feng at ng kumpanya, ang lakas sa pagitan ng magkabilang panig ay naging mas pantay, ngunit ang kalalabasan ay mapapasyahan pa rin lalo na ng dalawang Great Origin Core Realms. Ibibigay ko ang dalawang junior na ito sa iyo. Ikanaway ng matanda ang kanyang kamay at itinulak ang pares ng mga kabataan sa barko, pagkatapos ay sinugod niya ang kapitan ng Metal Triangle Pirates na may malakas na aura. Matanda, ang lakas ng loob mong labanan ako. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay dinilaan ang kanyang mga labi at sinugod ang matanda na may nakakatakot na ekspresyon. Bam! Boom! Nagsagupaan ang dalawang Great Origin Core Realms, na lumikha ng mga alon na kumalat sa mahigit 100 milya. Nakita lang ng lahat ang dalawang maliliit na itim na tuldok na nagsalubong sa kalangitan. Patayin ang iba. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay tumawa at sinubukang i-pressure ang puso ng nakashirt na matanda. Nagtiwala siya sa kanyang mga nasasakupan. Ang nakashirt na elder ay naging todo, at ang momentum ng isang Great Origin Core Realm ay naging sanhi ng pagbabago sa kapaligiran. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay isa ring Great Origin Core Realm na naranasan sa labanan. Kahit na pagkatapos ng ilang oras, ang nakashirt na matanda ay walang anumang kalamangan. Hindi niya maiwasang mag-alala at hindi mapalagay para kay Zhao Feng at sa kumpanya. Gayunpaman, ang batang kapitan ay nakakagulat na kalmado at hindi nataranta, habang ang mga mandaragat ay kumilos na parang kaharap ang isang malakas na kalaban habang binubuksan nila ang proteksyon na hanay ng Blue Lightning Sea Sky Ship. Jishui, protektahan ang barko. Utos ni Zhao Feng. Ang depensa ng Blue Lightning Sea Sky Ship ay dapat tumagal ng 1 oras hanggat walang Origin Core Realm na umaatake dito. Kung tungkol sa aktwal na labanan, napunta iyon sa Skeletal Division Leader at sa kanyang sarili. Shua! Shua! Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay nakatayo sa yulunan ng barko. Ang kabataang iyon ang iyong kapitan. Sabi ng magandang babae habang nakatingin sa kalmadong si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay napakabata ngunit nagkaroon ng cultivation sa half-step Origin Core Realm. Walang kasing kahanga-hanga sa isla na pinanggalingan nila. Isa pa, kahit ang soberano ay tila nakinig sa kanya. Master, may 2 soberano. Alin ang pipiliin mo? Tumalon-talon ang apoy sa mga mata ng Skeletal Division Leader habang tumatawa ito. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, ang lalaking nakapilak at ang babaeng nakaitim na nakabelo ay nanguna sa isang grupo ng mga pirata at naniningil. Nagpadala rin sila ng isang bahagi ng kanilang puwersa upang subukang hatiin ang balyina at ipasok ang katawan nito. Iiwan ko silang 2 sa iyo. Walang emosyong sabi ni Zhao Feng. Ano? Muntik nang matamba ang Skeletal Division Leader. Sa 2 sovereigns, ang isa ay nakarating sa middle stage na Small Origin Core Realm, at ang isa ay nasa late stage na Small Origin Core Realm. Kung wala ang Ghost Corpse Cursed Array, mahihirapan itong lumaban sa 2. At huwag gamitin ang Ghost Corpse Cursed Array. Dagdag pa ni Zhao Feng, na lalong nagpait sa Skeletal Division Leader. Mula nang maging alipin ni Zhao Feng, tila hindi ito naging madali. Halos masira ito ng maraming beses. Shua! Nag-iwan si Zhao Feng ng malabong purple after image habang lumilipad siya patungo sa mga pirata na patungo sa balyina. Isa lang itong half-step na Origin Core Realm. Ang 2 pinuno ng pirata ay hindi naglagay kay Zhao Feng sa kanilang mga mata dahil mayroong higit sa 10 tao na nakarating din sa kalahating hakbang na Origin Core Realm sa mga pirata. Sa kanilang mga mata, ang Skeletal Division Leader ang pinakamalaking banta. Ang sitwasyon ay lubhang maaapektuhan hanggat sila ay pumatay nito. Patayin. Tumalon ang 2 leader ng pirata patungo sa Skeletal Division Leader. Whoosh! Whoosh! Pinagsama ng Skeletal Division Leader ang 9 deadly yin bone sa katawan nito at gumamit ng secret technique. Weng! Ang katawan nito ay tumaas ng 2 o 3 yarda at nagsimulang manigarilyo, na naging isang uri ng nagninangas na higanteng buto. Bam! Inilabas ng nag-aalab na higanteng buto ang palad nito at pinalipad ang lalaki. Anong laking lakas! Parang may aura ng makapangyarihang Earth-grade weapon. Halos lumuwa ang lalaki ng isang subo ng dugo habang ang hangin ng kamatayan at pumasok si Yin sa kanyang katawan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakaitim na belo.
Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang kalansay na ito. Pumunta ka. Itinuro niya ang kanyang daliri at isang maputlang puting apoy na nagliliwanag ng hangin ng kasamaan at kamatayan na umaakay patungo sa Skeletal Division Leader. Sa ibabaw niyan, whoosh! Nagpatawag siya ng kalansay na nagbuga ng itim na apoy, na umaakay din sa Skeletal Division Leader. Isang ghost corp sa Origin Core Realm. Hindi napigilan ng Skeletal Division Leader na mapasigaw, at nagbago ang ekspresyon nito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ito ng Sovereign Ghost Corps. Ito ay malinaw na ang itim na belo na babae ay nilinang sa mga pamamaraan na katulad ng Skeletal Division Leader. Ding! Ding! Boom! Sa sandaling ito, dalawang leader ng pirata at isang Sovereign Ghost Corps ang sumalakay sa Skeletal Division Leader. Bakit ako sa tuwing? Ang Skeletal Division Leader ay halos sumabog sa galit, ngunit sa kabutihang palad, pagkatapos sumanib sa 9 Deadly Yin Bone, ang depensa at lakas ng nagninangas na buto ay tumaas ng husto. Ding! 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 Ang mga pag-atake mula sa Sovereign Ghost Corps ay lumikha ng mga spark habang ang mga pag-atake nito ay dumapo sa nagninangas na higanteng buto. Hindi ito magdudulot ng malaking banta sa ilang sandali. Kasabay nito, sinumpa ng Skeletal Division Leader ang amo nito na tumakas sa laban na ito. Hihihi, kung mas malakas ka, mas dapat kang maging responsable. Bahagyang nagulat si Zhao Feng sa kanyang nakita. Hindi lang lumakas ang Skeletal Division Leader, ang babaeng nakaitim na belo ay nagpatawag ng isang Sovereign Ghost Corps. Napakalakas ng battle power ng balangkas na iyon. Ang pares ng mga kabataan sa loob ng barko ay nakabuka ang mga bibig. Bagamat ang Skeletal Division Leader ay tila walang kapangyarihan, ito ay nakikipaglaban sa tatlong sovereign ng sabay-sabay. Anong bastos? Ginagamit ng kapitan ang pagkakataong ito para tumakas. Kumunat ang mga kilay ng magandang babae habang pinagmamasdan si Zhao Feng na tumakbo palayo sa laban ng napakabilis ng kidlat. Ang gwapong lalaki sa tabi niya ay nagpakita ng pagkadismaya. King of Gods, Kabanata 582. Lightning Quick Tide Turner. Whoosh! Si Zhao Feng ay hindi nag-abala tungkol sa sitwasyon sa paligid ng Blue Lightning Sea Skyship habang siya ay lumipad palayo sa labanan sa pagitan ng mga sovereigns. Dama-po ang kanyang tingin sa mga pirata sa tabi ng balyina. Sa ngayon, mayroon ng mag-asawang pirata na naghihiwalay sa balyina at naghahanda na magpadala ng mga tao sa katawan. Napakasama kong napagtanto ng mga pirata na ito na wala na ang puso ng balyina. Bulong ni Zhao Feng sa sarili. Ang pinakamahalagang bahagi ng balyina ay ang kakanyahan ng dugo ng puso. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates at ang Third Elder ng Gun Cloud Pavilion ay parehong desidido na kunin ito. Ayaw ni Zhao Feng na matuklasan ang kanyang sikreto, na posibleng maging kaaway ng dalawang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ng sabay. Brat, saan sa tingin mo pupunta? Hinarang ng 2 o 3 kalapit na pirata, na pinamumunuan ng isang half-step na Origin Core Realm, si Zhao Feng. Inutusan kami ng kapitan na patayin ang lahat. Ang mga pirata ay may nakakatakot na mga ekspresyon. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa kanila. Marahan lang niyang itinuro ang daliri niya. Shoo! Ang mga sinag ng hangin at kidlat ay tumagos sa hangin, bawat isa ay kasing ninipis ng balahibo. Woo! Ang mga pirata ay biglang tumigil sa paggalaw habang ang kanilang mga dibdib ay sinunog ng mahinang kulay ube na wind lightning. Ang wind lightning na kulay lila ay naglalaman ng layunin ng pagkasira, pagsira sa lahat ng buhay. Nawasak din ang life force ng half-step Origin Core Realm. Ginamit lamang ni Zhao Feng ang oras upang pamitik ang kanyang mga daliri upang patayin ang 3 pirata. Ito ay mas madali kumpara sa huling pagkakataon. Ngayong ang kanyang pangunawa sa kulay lila na kidlat ay umabot na sa 20 hanggang 30%, maaari niyang mabuo ang kanyang kalahating hakbang na True Yuan na may purong purple na hangin at kidlat. Plop! Plop! Hindi nagtagal ay dumaong ang figure ni Zhao Feng sa ibabaw ng walang limitasyong balyina sa karagatan, na naging dahilan ng pagsigaw ng mga kalapit na pirata. Ang batang ito ay medyo mapanlin lang. Ang ilan sa iba pang mga pirata ay naging maingat nang mapansin nila si Zhao Feng. Whoosh! 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 3 kalahating hakbang na Origin Core Realms at higit sa 1 dosenang iba pa ang umaksyon kay Zhao Feng.
Sa pagharap sa ganitong bilang ng mga tao, tumawa lang si Zhao Fang. Shua. Shua. Ang mga after image ay naiwan. Hindi man lang mahawakan ng mga pirata ang mga damit ni Zhao Fang. Klop. 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 Ang mga pirata ay nahulog, patay. Ang mga katawan ng mga patay na pirata ay buo, ngunit may mga marka ng paso kung nasaan ang kanilang mga puso. Ang bilis ng pag-atake ng Purple Destruction ay napakabilis, at ang mga pirata na ito ay hindi makaiwas o maharangan ito. Sa tuwing itinuturo ni Zhao Fang, isang manipis na tipak ng Purple Destruction Wind Lightning ang lalabas, at ang tipak na ito ay naglalaman ng aura ng destruction, na lubhang nakakatakot. Hihihi. Bahagyang tumawa si Zhao Fang habang isa-isang pinapatay ang mga kalapit na pirata. Sa kanyang kasalukuyang antas, sino man sa ibaba ng Origin Core Realm ay isang langgam na maaaring patayin sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Nakakatakot ang lakas ng brat na ito. Ang mga pirata sa malapit ay napatay na lahat, at kahit na ang ibang mga pirata ay hindi lumapit kay Zhao Fang, papatayin pa rin niya sila. Sa isang maikling sandali, si Zhao Fang ay nakapatay ng 20 tao. Mukhang mali ang kasalanan natin sa kanya. Natigilan ang magandang babae, at nakonsensya siya nang makita niyang sunod-sunod na pinatay ni Zhao Fang ang pinakamataas na True Lord ranks at half-step Origin Core Realms. Anong malakas na battle power? Walang henyo na nakakatakot sa alinman sa mga kalapit na isla maliban kung nagmula sila sa isang 2-star sect. Nayanig ang puso ng gwapong binata. Maaaring patayin sila ni Zhao Fang sa isang pitik ng kanilang mga daliri. Sa wakas ay nakuha rin ni Zhao Fang ang atensyon ng 2 sovereign pirata. Mukhang minamaliit natin siya. Nagkatinginan ang lalaki at babae na nagtataka. Halatang hindi akalain ng dalawa na magiging ganoon kalakas ang isang batang cultivator. Kung hindi nila siya pipigilan, madaling mapatay ni Zhao Fang ang lahat ng iba pang mga pirata. Pumunta ka. Ang babaeng nakasuot ng itim na belo ay nagpadala ng Origin Core Realm Ghost Corps upang suportahan ang iba pang mga pirata. Biglang nakaramdam ng malamig at malamlam na aura si Zhao Fang habang pinapatay niya ang mga pirata sa barko. Pagtingin niya, nakita ni Zhao Fang ang nagniningas na bangkay ng aswang na patungo sa kanya. Noong nakaraan, maaaring sinubukan ni Zhao Fang na gamitin ang kanyang God Spiritual Eye para kontrolin ito, ngunit ngayon, hindi na siya ng ahas. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Hindi umatras si Zhao Fang. Pinagsama-sama niya ang isang malabong lilang kadena ng hangin at kidlat na naglabas ng aura ng pagkasira. Whoosh! 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 Tinamaan ng latigo ang kalansay at pinausok ang mga buto nito. Ang kapangyarihan ng lightning ay nakalaban na sa undead, at ang kidlat ni Zhao Fang ay naglalaman din ng layunin ng pagkasira. Habang nag-aaway ang dalawa, agad na nang ibabaw si Zhao Fang. Ang unang sunod-sunod na pag-atake mula sa Purple Destruction, Wind Lightning Whip ay dumapo sa Sovereign Skeleton at lumikha ng mga pagsabog, na napilitang umatras. Sa ilang maikling paghinga, ganap na pinigilan ni Zhao Fang ang kalansay at napaungol ito, na parang naririnig ng isang tao ang sigaw ng patay na kaluluwa nito. Master, iyon ay isang sovereign-level skeleton na sumanib sa pambihirang Mystic Dark Crystal Bone, isang napakahalagang bagay para sa pagpapalakas ng buto. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang pananakit ng puso nito. Mystic Dark Crystal Bone. Agad na naunawaan ni Zhao Fang na ang item na ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa Skeletal Division Leader. Shua. Inalis ni Zhao Fang ang latigo at pinagsanib ang kapangyarihan ng Purple Destruction Wind Lightning sa kanyang katawan. Ice Imperial Seal. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power at lumikha ng transparent na Ice Blue Seal, na nagradiated ng sobrang lamig na aura na bumabalot sa balangkas. Agad na lumitaw si Frost sa katawan ng balangkas, na ngayon ay may mga palatandaan ng ganap na pagyayelo. Gayunpaman, ito ay, pagkatapos ng lahat, isang soberano, kaya't ang apoy nito ay lumaban sa lamig ng Ice Imperial Spear. Ice Imperial Spear. Naging malungkot ang mga mata ni Zhao Fang habang pinapaikot niya ang higit pa sa kapangyarihan ng Ice Imperial Spear, na naging dahilan upang tumaas ng husto ang lakas ng Ice Imperial Spear. Ang kalansay ay agad na tinatakan sa yelo. Master, mahusay na trabaho. Tuwang-tuwa ang Skeletal Division Leader nang makita iyon.
Akin ang Dark Jade Skeleton King. Tumigil ka. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakaitim na nakabelo habang umaatungal sa galit. Si Zhao Feng ay nanatiling hindi natinag habang siya ay nagpadala ng alon ng tubig sa yelo. From water to ice. Ang alon ng tubig ay naging isang nagyayelong talam na pumutol sa Dark Jade Skeleton sa ilang piraso dahil ang babaeng nakaitim na belo ay sinusubukang pahirapan ang kalansay. Kung nagsimula itong nahihirapan, magiging mahirap itong ilagay sa isang interspatial na storage item. Basag. 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 Ang mga individual na bahagi ng Dark Jade Skeleton ay inilagay sa sinaunang interspatial ring ni Zhao Feng dahil kakailanganin ito ng Skeletal Division Leader mamaya. Brat, sinira mo lang ang 100 taon ng pagsusumikap. Sisiguraduhin kong hindi mo mapipili ang kamatayan kahit na gusto mo. Nagsimulang magwala ang babaeng nakaitim na belo. Napakahirap na magpalaki ng mga bangkay ng multo sa antas ng Sovereign. Natarante rin ang mga kalapit na pirata, at nanginginig ang puso ng 2 kabataan sa Blue Lightning Sea Skyship. Walang maraming henyo sa antas na ito kahit nasa 2 star na sekta ng Thousand Fluang Islands. Baka sa mukha ng magandang dalaga ang paghanga habang nakatingin sa malamig na kabataan sa ibabaw ng balyena. Hihihi. Ginamit ng nag-aalab na higanteng buto na siyang Skeletal Division Leader ang pagkakataong ito para umatake, at pinalipad nito ang babaeng nakaitim na belo na may pag-ataking puno ng kamatayan at yin. Wow! Ang babaeng nakasuot ng itim na belo ay tumalsik ng isang subo ng dugo. Matapos mawala ang Ghost Corpse, ang kanyang kabuuang lakas sa labanan ay nabawasan ng 20 hanggang 30%. Sa puntong ito, sinisimulan ng Skeletal Division Leader na supilan ang 2 Sovereigns gamit ang 9 Deadly Yin Bone nito. Plop! 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 Ang figure ni Zhao Feng ay kumislap sa katawan ng balyena, at hindi nagtagal, ang bawat pirata sa loob ng 10 o 20 milya ay napatay. Ang natitirang mga pirata ay lahat ay natakot at nakatakas ng higit sa 100 milya ang layo mula sa kanya. Bakit ganito? Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng Metal Triangle Pirates Captain. Ang isang grupo na hindi man lang niya inilagay sa kanyang mga mata ay may nakakatakot na lakas ng labanan. Maaaring labanan ng Skeletal Division Leader ang 2 Sovereigns ng sabay-sabay, at madaling napatay ni Zhao Feng ang mga miyembro ng crew kasama ang Dark Jade Skeleton. Panahon na para matapos ito. Nakita ni Zhao Feng na wala ng mga pirata sa malapit. Weng! Isang pares ng malabong lilang pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang namuo sa likod ni Zhao Feng, na naging sanhi ng pag-ihip ng hangin sa malapit. Wings of Wind and Lightning. Sa isang kisap lang ng mata, bumalik si Zhao Feng sa Blue Lightning Sea Skyship. Ho! Malakas na bagzo ng hangin ang umihip malapit sa Blue Lightning Sea Skyship. Nagkaroon ng layunin ng isang soberano sa loob ng hangin. Whoosh! Isang pares ng ilang yarda ang haba ng mga pakpak na napapalibutan ng aura ng pagkasira ang lumitaw sa ibabaw ng lahat. Ni ang 2 pinuno ng pirata o ang mga tao sa loob ng Blue Lightning Sea Skyship ay hindi makapag-react sa oras. Blade of Purple Destruction. Isang manipis na malabong purple na blade ang namuo sa kamay ni Zhao Feng, at kumikinang ito ng destruction. Shua! Whoosh! Tumama ang talam sa batok ng leeg ng babaeng may itim na belo. Arg! Napasigaw na lamang ang babae sa gulat. Siya ay nasugatan ng husto ng Skeletal Division Leader kanina at hindi pa rin kumalma. Gayunpaman, dumating ang pangalawang Zhao Feng, tapos na ang pag-atake. Shoo! Ang talam ay dumaan sa puting apoy na nakapalibot sa katawan ng babae, at ang kulay ng talam ay naging malabo. Gayunpaman, ang aura ng pagkasira sa loob ng talam ay sapat pa rin upang sirain ang puwersa ng buhay ng babaeng nakaitim na belo. Plop! Ang bangkay ng babae ay nahulog mula sa langit at sa karagatan. Ito. Huminga ng malamig ang lalaking nakikipag-away sa tabi niya. Ang kombinasyon ng Wings of Wind at Lightning at ang Blade of Purple Destruction ay nagbigay daan kay Zhao Feng na paikutan ang tubig sa bilis ng kidlat. King of Gods, Kabanata 583. Ang galit ng isang Sovereign Lord. Ang pagkamatay ng babaeng nakaitim na belo ay naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng lalaki. Masyadong mabilis ang tide.
Walang makakaisip na babalik si Zhao Feng nang napakabilis at gagamitin ang Blade of Purple Destruction sa sandaling lumitaw siya. Maging ang Skeletal Division Leader ay may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang taong pinatay ni Zhao Feng ay isang late stage na Small Origin Core Realm. Sa totoo lang, ang Blade of Purple Destruction ay maaari lamang magbanta sa mga nasa unang yugto ng Small Origin Core Realm, at habang nagdulot din ito ng banta sa mga nasa middle stage na Small Origin Core Realm tulad ng Skeletal Division Leader at ang tao na may mabangis na mukha, ang banta ay kapansin-pansing bababa kung handa sila para dito. Gayunpaman, ang panganib na idinulot nito sa isang late stage na Small Origin Core Realm ay napakalimitado. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagtagumpay si Zhao Feng ay dahil sa kombinasyon ng Wings of Wind at Lightning at Blade of Purple Destruction. Una, sa proseso ng paglalakbay, ang Blade of Purple Destruction ay nakondensed na. Bagamat 20 hanggang 30% lang ang naintindihan niya ng Purple Destruction Wind Lightning, ito ay sumanib sa aura mula sa Ancient Dream Realm, kaya ang dalisay na kapangyarihan ng destruction ay nalampasan maging ang Wind Lightning Emperor noong siya ay nasa parehong cultivation ni Zhao Feng. Pangalawa, ang Wings of Wind at Lightning ay may kakayahan na pataasin ang kapangyarihan ng Wind Lightning Techniques. Bilang karagdagan, ang bilis ng pag-atake ni Zhao Feng ay napakabilis sa suporta ng Wings of Wind and Lightning. Ang kalahating bahagi ng dahilan ng pagkamatay ng babae ay kamangmangan, at ang katotohanan na siya ay nasugatan ng husto ng Skeletal Division Leader matapos ang kanyang Dark Jade Skeleton ay talunin ni Zhao Feng. Sa himpapawid, ang sagupaan ng dalawang Sovereign Lords ay nagdulot ng nakakapangilabot na mga pagsabog. Dahil sa sitwasyon sa ibaba, nagbago ang ekspresyon ng kapitan ng Metal Triangle Pirate. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya naglakas loob na banta ang Elder sa shirt ay dahil sa katotohanan na mayroon siyang makapangyarihang mga subordinate, at ngayon ang kalamangan na ito ay winasak ni Zhao Feng. Hahaha. Mukhang tama ako sa pagpili sa brat na iyon. Ang third elder mula sa Gun Cloud Pavilion ay may pulang mukha at tumawa habang siya ay naging mas agresibo sa kanyang mga pag-atake. Hindi niya maiwasang isipin na tama ang kanyang sinugal. Bago sila magsama, naramdaman lamang ng matanda na si Zhao Feng ay hindi simple. Hindi niya akalain na bibigyan siya ni Zhao Feng ng ganoong kalaking sorpresa. Sa pagkamatay ng babaeng nakaitim na belo, malinaw na ang resulta. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Inikat ni Zhao Feng ang kanyang kalahating hakbang na True Yuan at pinalamutian ang isang malabong lilang latigo ng hangin at kidlat, na nagradiated ng aura ng pagkasira habang ito ay kumikislap sa buong hangin. Inatake ng Purple Destruction Wind Lightning Whip ang lalaking Sovereign mula sa likuran, na bumuo ng isang pincer attack kasama ang Skeletal Division Leader. ZZZ. Tumawa ang Skeletal Division Leader at nadagdagan ang kanyang opensa, na napilitang umubo ng dugo ang mukhang masungit na lalaki. Nagsimulang magpanik ang mukhang makukulit na lalaki. Hindi man lang siya ang nakalaban ng Skeletal Division Leader sa 1-0 noon, pabayaan na ngayon. Dahil sa tulong ni Zhao Feng, nawalan ng pag-asa ang lalaki. Whoosh! Tinatakan ng Purple Destruction Wind Lightning Whip ang lahat ng ruta ng pagtakas ng lalaki. Siya ay nahulog sa latigo ng Wind Lightning, pagkatapos ay naputol sa dalawa ng nagninangas na higanting buto na siyang Skeletal Division Leader. Ha. Magaling. Ang Elder sa hangin ay tumawa ng tuwang-tuwa, samantalang ang ekspresyon ng Metal Triangle Pirate Captain ay puno ng malamig na hangarin sa pagpatay habang tinitingnan niya si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader. Dahil sa dalawang iyon, hindi lamang siya makakakuha ng anumang bahagi ng bayina, mayroon din siyang malaking pagkalugi. So, si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay sumugod sa kapitan ng Metal Triangle Pirates sa ere matapos patayin ang dalawang sovereigns. Nililigawan mo si kamatayan. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay malamig na ngumisi habang inilabas niya ang kanyang Great Origin Core Realm aura. Ang aura ng isang Great Origin Core Realm ay maghihigpit at maglilimite sa kapangyarihan ng mga normal na sovereign. Ice Imperial Spear. Ipinatawag ni Zhao Feng ang totoong bersyon ng kanyang Ice Imperial Spear. Lumitaw ang isang sinaunang asol na sibat na kumikinang ng maganda sa liwanag.
Ngayon na ang bloodline ni Zhao Fang ay naging mas dalisay sa ibabaw ng kanyang bagong half-step na Origin Core Realm Cultivation, madali niyang natatawag ang totoong bersyon ng Ice Imperial Spear. Higit pa rito, nagsimulang gumising ang lakas nito matapos masipsap ang aura ng Ancient Dream Realm. Bam! Ang Ice Imperial Spear ay naglabas ng isang ipinagbabawal na malamig na kapangyarihan na nagyelo sa lahat ng pisikal na bagay sa malapit. Wham! Wham! Ang sadyang ginawang shockwave mula sa kapitan ng Metal Triangle Pirates ay ginawa ring yelo ng Ice Imperial Spear, na pagkatapos ay nabasag sa mga piraso. Walang alinlangan, pagkatapos na makalusot, ang lakas ni Zhao Fang ay tumaas ng husto. Maaari na niyang gamitin ang higit pa sa kapangyarihan ng Ice Imperial Spear. Pumunta ka, itinuro ni Zhao Fang, at isang multo ng sibat ang bumaril patungo sa kapitan ng Metal Triangle Pirate, na naging sanhi ng pag-freeze ng lugar. Limitless Sky Extreme Demonic Stab. Sinaksak din ng Skeletal Division Leader ang kanyang Earth Grade na sandata, na tila lumusot sa kalawakan ng salakayin nito ang kapitan ng Metal Triangle Pirates mula sa kabilang panig. Kahit na ang Great Origin Core Realm ay hindi maaaring baliwalain ang pinagsamang pag-atake ng dalawang hindi pangkaraniwang Earth Grade na armas. Basag. Boom. Ang kapangyarihan ng dalawang Earth Grade na sandata ay itinulak pabalik ng maitim na talam ng bakal sa paligid ng kapitan ng Metal Triangle Pirates. Sa mga normal na sitwasyon, hindi niya ilalagay si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader sa kanyang mga mata, kahit na sabay silang umatake. Gayunpaman, may isa pang Great Origin Core Realm Elder na umaatake din. Ang puwersa ng pagsabog ng Ice Imperial Spear Phantom ay nagpabagal sa kanyang bilis, at pinahina ng 9 Deadly Yin Bone ng Skeletal Division Leader ang kanyang depensa. Ang maliliit na epektong ito ay hindi maaaring baliwalain. Maaaring sapat na ito upang masira ang balanse sa iba pang Great Origin Core Realm. Isang Earth Grade na sandata na halos nasa gitnang baitang at isang Inheritance na Earth Grade na armas. Nadama ng kapitan ng Metal Triangle Pirate na hindi siya nagbitiw. Kahit na siya ay isang Great Origin Core Realm, ang kanyang Earth Grade na sandata ay hindi kasing husay ng Skeletal Division Leader. Kasabay nito, tumawa ang nakashirt na matanda habang gumagamit siya ng isang lihim na pamamaraan na tumagos sa kahinaan ng kapitan ng Metal Triangle Pirate. Boom! Ang sagupaan ng dalawang Sovereign Lords ay lumikha ng shockwaves, na nagpatalsik kay Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader. Nasa Great Origin Core Realm sila kung tutuusin. Malinaw na nararamdaman ni Zhao Fang at ng Skeletal Division Leader ang pagkakaiba nila at ng Great Origin Core Realm. Whoosh! 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 Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa bibig ng kapitan ng Metal Triangle Pirates. Sinulyapan niya si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader na may galit, ngunit mas lumalakas ang kanilang mga pag-atake. Boom! Boom! Bam! Nagpatuloy ang tatlong Sovereigns sa pag-atake sa kapitan ng Metal Triangle Pirate. Umalis. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tiningnan niya si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader na may nakamamatay na mga mata. Brat, mas mabuting huwag mo na akong makitang muli. Tinakpan ng kapitan ng Metal Triangle Pirates ang pag-urong ng iba pang mga pirata. Matapos silang habulin ng ilang libong milya, ang kapitan ng mga pirata ay lubos na nasugatan, ngunit ang nakashirt na matanda ay hindi nang ahas na pilitin siya ng masyadong malayo, kaya siya ay sumuko. Iniisip pa rin niya ang halaga ng walang limitasyong balyina sa karagatan. Salamat. Ang ngiti ng matanda ay napakalawak, at ang tatlo ay bumalik sa kinalalagyan ng balyina. Si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay dumaong sa Blue Lightning Sea Skyship. Nanalo tayo. Masayang sabi ng magandang babae habang nakatingin kay Zhao Fang ng may paghanga. Malaki ang naging bahagi ni Zhao Fang sa pagtulong na talunin ang Metal Triangle Pirates. Munting kaibigan, salamat sa iyong tulong. Kung may gusto ka, magtanong ka lang. Ngumiti ang nakashirt na matanda at sinabi. Hinangaan niya ang isang henyo tulad ni Zhao Fang at na-curious siya sa background ng huli. Ang background ng gayong tao ay tiyak na hindi magiging simple. Hindi pinapansin ang lahat, silang dalawa ay parehong may hindi pangkaraniwang Earth Grade na sandata. Senior, kung hindi mo kami tinulungan, namatay kami sa tiyan ng walang limitasyong balyina sa karagatan sa loob ng ilang araw.
Nagpasalamat si Zhao Fang. Hindi lang siya humingi ng kahit ano, ibinigay pa niya ang lahat ng balyina sa matanda. Ayaw namin ng anumang bahagi ng balyina. Iyon ang maaaring kabayaran para sa senior na nagligtas sa ating buhay. Nagsalita si Zhao Fang sa isang matapat na tono. Bahagyang nahiya ang matanda at ang dalawang kabataan at sinubukan siyang hikayatin. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay gumanap ng isang malaking papel at ayaw pa rin ng anumang hiwa ng balyina. Ang background ng kabataang ito ay tiyak na hindi simple. Malamang na nagmula siya sa isang sekta na may dalawang bituin, o maaaring may kaugnayan pa siya sa isa sa mga spiritual sacred land. Napabuntong hininga ang matanda habang pinagmamasdan ang Blue Lightning Sea Skyship na lumalayo. Marahil ay hindi ko na makikitang muli ang isang henyo sa buhay ko. Baka sa mukha ng babae ang pagkadismaya at napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Sa kanilang angkan, siya ay isang kababalaghan, isang henyo na nakikita lamang minsan sa 100 taon. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa wakas, ang kabataang iyon ay hindi man lang siya tiningnan ng maayos. Magsimula na tayo. Pinamunuan ng matanda ang pares ng mga kabataan at sinimulang hiwain ang katawan ng walang limitasyong balyina sa karagatan. Dahil sa sobrang laki ng katawan ng balyina, nagpa siya ang tatlo na magsimula na lang sa pinakamahalagang bahagi kung sakaling may mangyari. Ilang sandali pa, pumasok ang matanda sa loob ng balyina. Bakit hindi ko makita ang puso ng balyina? Nataranta ang matanda. Damaloy ang dugo mula sa isang lugar na natatakpan ng yelo, at ang lugar ay may ilang mga cut marks. Dapat dito naruroon ang puso. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso niya nang may pumasok sa isip niya na hindi mapakali. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inikat ang kanyang tro-yuan para matuno ang kalapit na yelo. Tinakpan ng yelo ang laki ng isang maliit na palasyo, at halatang may hinukay na kung sino. Maaaring ito ay bumalatay ang puot sa mukha ng matanda. Sa susunod na sandali, boom! Shoo! Ang dugo ay nagspray kung saan-saan, bumaha sa matanda. Pagkatapos ng lahat, siya ay kasalukuyang kung saan ang puso ay naruroon, pagkatunaw ng yelo, lahat ng nakaharang na dugo ay biglang nagspray kung saan-saan na parang baha. Makalipas ang ilang sandali, whoosh! Isang gulong-gulong matanda na basang-basa sa dugo ang tumalon mula sa katawan ng balyina. Nakakatawang brat. Isang malamig na boses na puno ng galit ang umalangaw-ngaw sa karagatan, at isang aura ng Great Origin Core Realm ang pinakawalan. King of Gods, Kabanata 584. Heart-Blood Essence. Ang Blue Lightning Sea Skyship ay naglakbay sa walang limitasyong karagatan na may pinakamabilis na bilis nito ng halos 10 o 20,000 milya bago sumisid sa kailaliman ng karagatan. Pagkatapos ay inutusan ni Zhao Fang ang barko na bahagyang magbago ng direksyon at sumisid ng mas malalim. Kung walang tiyak na mga coordinate, ang paghahanap ng barko ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. Higit pa rito, ang partikular na barkong ito ay dalubhasa sa stealth. Sa loob ng barko, nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Master, kung gagamitin natin ang Ghost Corp's First Array, wala tayong dapat ikatakot sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Sinabi ng Skeletal Division Leader, ngunit umiling si Zhao Fang. Mas mainam na huwag magdulot ng labis na gulo. Mula nang masugatan niya si Lord Husuo, ang layunin ng kamatayan sa loob niya ay naging mas malakas. Hindi na niya gustong makipag-away pa sa Great Origin Core Realm Sovereign Lords, kaya tumakbo na lang siya palayo. Ang sagupaan noon ay nagpakita rin na may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng Skeletal Division Leader, Zhao Fang, at ng Great Origin Core Realm. Skeletal Division Leader, narito ang bagay na gusto mo. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at ibinigay ang tumpok ng mga sirang buto ng Dark Jade Skeleton sa Skeletal Division Leader. Ang tumpok ng mga buto ay nagmula sa isang Sovereign Skeleton. Ang mga butong ito ay pinagsama sa Mystic Dark Crystal Bone at ilang iba pang bihirang kayamanan. Tuwang-tuwa ang Skeletal Division Leader. Mahirap makahanap ng kahit isa o dalawang piraso ng Mystic Dark Crystal Bone sa Azure Flower Continent. Salamat sa iyo, Master. Sa Mystic Dark Crystal Bone na ito, lalakas pa ang mga buto ko. Ang Skeletal Division Leader ay agad na pumasok sa pag-iisa pagkatapos matanggap ang mga mapagkukunan.
Ang 10,000 Ghost Pearl ay lubos na angkop para sa mga bangkay ng multo at sa mga naglilinang ng pagpapalakas ng buto. Ngayon na hindi na kailangan ng Skeletal Division Leader na gumawa ng mga ghost corpses, mayroon na itong mas maraming oras upang linangin. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol ang Skeletal Division Leader, kaya ayos lang ang pagtaas ng lakas nito. Higit pa rito, mayroon siyang Ancient Dream Realm upang tulungan siya, pati na rin ang malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa Purple Saint Ruins. Sa mga tuntunin ng bilis ng cultivation, hindi siya magiging mas mabagal kaysa sa Skeletal Division Leader. Higit pa rito, nakuha lang nila ang asensya ng dugo ng puso ng walang limitasyong balyina sa karagatan, na nagpapataas ng pundasyon at estado ng pag-iral ng isang tao. Makalipas ang kalahating araw, naramdaman ni Zhao Fang ang isang malakas na Great Origin Core Realm Aura na lumitaw sa itaas bago ito nag-flash. Tila ito ay mula sa ikatlong Elder ng Gun Cloud Pavilion. 1,000 milya ang layo sa walang limitasyong karagatan. Mas mabuting huwag mo akong hayaang mahuli ka, brat. Ang matanda na nakasuot ng kamiseta ay lumipad sa karagatan kasama ang dalawang junior. Ang dalawang kabataan ay walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano dahil naramdaman nila ang kumukulong galit ng isang Great Origin Core Realm. Gayunpaman, alam ng matanda na ang pagkakataon na makahanap ng isang barko sa walang limitasyong karagatan ay maliit sa wala. So, ang Great Origin Core Realm Aura ay lumipad ng palayo. Sa loob ng Blue Lightning Sea Sky Ship, sa kailaliman ng karagatan, pinawisan ng malamig si Zhao Fang at ang kumpanya. Muntik na silang matagpuan ng matanda. Makalipas ang ilang oras, ang Blue Lightning Sea Ship ay naglakbay ng medyo malayo at walang mga palatandaan ng problema. Naramdaman ni Zhao Fang na oras na para hayaang bumalik sa ibabaw ang Blue Lightning Sea Sky Ship at magsimulang lumipad. Kapitan, ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay nabura ng malagkit na asido mula sa katawan ng walang limitasyong balyina sa karagatan sa loob ng ilang buwan. Ang katawan ng barko ay nasira, na nagre-resulta sa mas mabagal na bilis at mas mahinang depensa. Iniulat ni Lulan Jishui. Natapos ito matapos bigyan ang barko ng all-round check-up. Pwede ba nating ayusin? Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Mabagal na ang barko, at kung hindi nila aayusin ang pinsala, lalala lang ito at lalong bumagal. Ang barko ay isang uri ng makina na nangangailangan ng mga arrays, panday, at mga batas ng metal. Kahit na mayroon kaming mga mapagkukunan, hindi namin ito maaayos. Umiling si Lulan Jishui. Ang ilan sa mga mandaragat ay hindi talaga mga propesyonal na mandaragat, ngunit sa wakas ay napalapit na sila sa pagiging tunay na mga mandaragat pagkatapos gamitin ang panahong ito sa pagsasanay. Gayunpaman, magiging mahirap para sa kanila na ayusin ang barko. Kailangan nating maghanap ng isla at isang panday para ayusin ito. Iminungkahi ni Lulan Jishui. Mukhang iyon lang ang magagawa natin. Walang magawa si Zhao Fang. Ang patutunguhan na kanyang tinutungo ay napakalayo. Kung walang tulong ng barko, mag-aaksaya ito ng maraming oras na magagamit niya sa paglilinang. Kaya naman, mas mabuting gumugol na lang ng ilang oras para ayusin ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Maaari kong gamitin ang pagkakataong ito para mapabilis din ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Nagpasya si Zhao Fang. Nangangahulugan ito na kailangan ni Zhao Fang na maghanap ng isla na katulad ng 8 Desolate Island sa Thousand Flowing Islands Zone at i-upgrade ang barko. Thousand Flowing Islands Zone. Isang mapa ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Ang laki ng Thousand Flowing Islands Zone ay mas malaki kaysa sa Tianlo Islands Zone. Tila may 3 island zone sa malapit at 7 o 8 maliliit na isla ang laki ng 8 Desolate Mountain na nakakalat. Void Ocean Spiritual Palace. Nakahanap si Zhao Fang ng kakaibang pag-iral na tinatawag na Void Ocean Spiritual Palace, na may ibang simbolo kaysa sa lahat ng iba. Void Ocean Spiritual Palace. Ano yan? Tinanong ni Zhao Fang si Lulan Jishui, ngunit sinabi niya na hindi rin niya ito narinig noon. Isa sa mga matandang marino ang sumagot. Ang maalamat na Void Ocean Spiritual Palace. Hindi nagtagal ay binigyan sila ng matandang marino ng impormasyon tungkol sa Void Ocean Spiritual Palace. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay isang mataas na rank market at isang maliit na laki ng restocking point. Malamang,
Ang Void Ocean Spiritual Palace ay may pinakamataas na katayuan sa loob ng walang limitasyong karagatan dahil kontrolado ito ng Spiritual Sacred Lands. Isinasantabi ang mga pirata, kahit ang 1 at 2 star na sekta ay hindi nang ahas na saktan ito. Limitado ang kaalaman ng matandang mandaragat. Spiritual Sacred Lands. Agad na naunawaan ni Zhao Feng na ang Void Ocean Spiritual Palace ay tiyak na hindi isang normal na merkado. 3 lang ang Spiritual Sacred Land sa buong Kang Ocean, ang True Martial Sacred Land, ang Floating Dream Sacred Land, at ang 10,000 Woods Sacred Land. Ang mga Spiritual Sacred Lands ay mga lugar na nalampasan ang mga normal na zone ng isla, at tila mayroon pa silang 3 star na puwersa. Hindi nakakagulat na ang Purple Saint Partial Spirit ay naglagay ng espesyal na marka sa Void Ocean Spiritual Palace. Kung gayon ang ating destinasyon ay ang Void Ocean Spiritual Palace. Susubukan natin ang ating swerte doon. Kinumpirma ni Zhao Feng ang ruta. Sa kanilang kasalukuyang bilis, kakailanganin nila ng halos 10 araw upang maabot ito. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Zhao Feng at pinagsama ang kanyang kamalayan sa kanyang interspatial ring at natagpuan ang puso ng balyina. Ang puso ng balyina ay mawawalan ng enerhiya kung ito ay iiwan ng masyadong mahaba. Kailangan kong alisin ang heart blood essence sa lalong madaling panahon. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Makalipas ang kalahating araw, pumasok ang Blue Lightning Seasky ship sa isang tahimik na bahagi ng karagatan, at tumingin si Zhao Feng sa paligid upang matiyak na walang malalakas na hayop sa malapit. Pagkatapos ay kinuha niya ang napakalaking puso at nagsimulang anihin ang kakanyahan ng dugo ng puso. Tumulong ang Skeletal Division Leader, ang munting pas ang magnanakaw, si Lulan Jishui, at ang iba pang mga mandaragat. Pagkatapos ng lahat, ang estado ng pagiging balyina na namatay ay malapit sa Void God Realm, kaya naglalaman ito ng maraming asensya ng dugo sa puso. Pagkalipas ng 1 pang kalahating araw, matagumpay na naani ang kakanyahan ng dugo ng puso at naimbak sa loob ng madilim na berdeng lang. Ang gourd na ito ay natagpuan ni Zhao Feng sa Scorpion Cave sa unang pagkakataon na pumasok siya sa Purple Saint Ruins. Ang lang ay isang natatanging bagay na maaaring panatilihing sariwa ang mga bagay, kabilang ang mga nabubulok na acid. Maaari pa itong mag-imbak ng mga kaluluwa. Malamang, isang Void God Realm King ang naglagay ng kanyang kaluluwa sa lang at nagnakaw ng katawan makalipas ang 100 taon. Ang kakanyahan ng dugo ng puso ay ligtas na naimbak sa lang. Ang lang ay pinananatiling sariwa ang mga bagay sa loob, kaya nagpahinga si Zhao Feng, alam na ang asensya ng dugo ng puso ay nakaimbak dito. Pagkatapos ay inilagay niya ang huling patak ng Elixir of Life sa lang. Sa sandaling ito, ang lahat ay tumingin sa lang na may nagninangas na mainit na mga mata. Lahat ay maaaring magkaroon ng isang mangkok, at ang bise-kapitan ay maaaring magkaroon ng isang bar aisles. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Tinansya niya na ang dami ng asensya ng dugo ng puso ay maaaring punan ang isang maliit na silid. Salamat, Kapitan. Lubos ang pasasalamat ni Lulan Jishui at ng kumpanya. Ang kakanyahan ng dugo ng puso ay isang maalamat na bagay. Higit pa rito, ang estado ng pag-iral ng balyina kung saan kinuha nila ito ay nalampasan ang normal na walang limitasyong mga balyina sa karagatan. Ang dati ng maalamat na kakanyahan ng dugo sa puso ay magiging isang mataas na kalidad na item. Kahit na ang isang mangkok ng mga bagay-bagay ay maaaring magbago ng isa pagkatapos ng pagkayod nito sa buong katawan nila. Maaari rin nilang palabnawin ito at gamitin ng maraming beses. Ang estado ng pagkatao at pundasyon ni Lulan Jishui ay tataas ng husto pagkatapos gumamit ng isang bar aisles ng asensya ng dugo sa puso. Nakatanggap din ng bar aisles ang Skeletal Division Leader, at ang mga buto nito ay lalakas pa pagkatapos gamitin ito kasabay ng Mystic Dark Crystal Bone. Kapitan, kung mayroon kang extra heart blood essence, maaari mo itong pagsamahin sa barko at gawing mas malapit ang aura ng barko sa karagatan. Kasabay nito, ang aura ay nakakatakot sa iba pang mga hayop. Iminungkahi ng isang matandang marino. Pag-iisipan ko, tumanggaw si Zhao Feng. Maaaring isagawa ang mungkahing iyon kapag inayos nila ang barko. Sa loob ng cabin ng kapitan, nabasa si Zhao Feng sa isang bar aisles ng asensya ng dugo sa puso, at isang mainit na sensasyon ang nagmula sa kanyang dugo at buto.
Habang lumilipas ang panahon, lumalakas at lumakas ang mainit na pakiramdam hanggang sa naging mainit na ang init. Makalipas ang isang oras, ang katawan ni Zhao Fang, kasama ang kanyang mga organo, ay ganap na nalinis. Kahit na ang kanyang katawan ay umabot na sa antas ng isang soberano, nararamdaman pa rin niya ang sakit at presyon mula sa asensya ng dugo sa puso. Kasabay nito, naramdaman niya ang kanyang estado ng pagiging malinis na rin, at isang pamamanhid na sensasyon ang dumaan sa kanyang katawan. Kung ito ay isang normal na True Lord rank na nakababad sa isang buong barrel ng Heart Blood Essence, ang kanilang mga buto at laman ay mapupunit, at maaari pa silang mamatay. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga mandaragat ay gumamit ng diluted na Heart Blood Essence, o gumamit lamang sila ng isang maliit na dami. Masasabing lahat ay naapektuhan ng kakanyahan ng dugo ng puso, ngunit ang mga may mahinang pundasyon at paglilinang ay nakatanggap ng mas mahusay na epekto.